Mga kahombre ko, ulitin ko lang, wala na akong magagawa. Ikaw ang unang nagkaso. Tulad na sinabi mo, ikaw unang nakulong. Hindi ko nakasalanan. Now you understand. Ginawa mo for the second time. Shout out, MG and all. Kinig lang ako dito. Kuya Ray, shout out. Grabe, $10. Ang laki naman ito. Yun lang, ako hombre ko. So, tomorrow night at 7 p.m., meron ho akong bagong upload. Then, ipakalat nyo na lang to, mga kahombre ko. Ipakalat nyo na lang to live ko, no? Bahala na kayo. Basta, again, Norman, for you to file now, kailangan mo ng authentication. Otherwise, laglag yan. So, now, mapatunayan na ito'y perjury at sinungaling ka, you'll pay. You'll pay. Paulit-ulit. Hindi na kita aatrasan o uruan. No point, man. Why? No point na urungan kita o atrasan kita, man. Wala na to. Ikaw gumawa ng kasalanan sa akin ngayon. Matindi, di ba? Nandamay ka pa, man. Ikaw na mismo ang nalaglag sa sarili mo. Isipin mo yun, hindi ka inaano ng asawa ko, ng pamilya ko. Ikaw lang mismo nagdamay. Tapos ngayon, napakyuhan ka live on cam sa pagmumukha mo. Biglang nagsabi ka na, na unjust vexation yun. Kawawa ka naman, Norman. Kawawa ka naman, boy. Okay. Unjust vexation, 3 counts ang ibinigay na kaso ni Kulaong. Yun yung sinasabi ni MG, walang bearing. Mahina. Yari talaga si Kulaong dito kasi may pampa-authenticate ba siya? May pan-Xerox na ba? Nakakuha pa ng kakampi sa kawalang yan si Kulaong. Akala ko makadiyos yan si Alex. Naku, hindi ate. Parang ang nagbabanta eh. Dapat i-raid na nila si Doding Mouse. Pwede nga. Pares tayo, takot ako matusukan o maturukan, pero mahilig ako tumurok nung nag-duty pa ako sa hospital. Si Kuya Henry, nagtuturok pala to dati. Ate Katrina Lab, sa amin walang magkakapatid, ako lang may tato. Maliit na angel kasi wala ako sa Pinas. Takot mga kapatid ko sa tatay ko eh. Ako lang hindi panganay. Ako lang hindi. Panganay is batas. Panganay din ako, kaya lang takot ako sa nanay ko eh. 50 anyos? What the F, man? Come on. Sabi ni Matcha Mochi, ay, wala naman siya sinabi. 500 yen. Nako. Si Matcha Mochi, nagpalipad, walang man lang sinabi. Napakagalante. Anyway, mga kahombre ko, yan lang. Shout out, Boss MG, Tech One Drift all over the world. Okay. Icon Works. Hello, Totoo, no. Golden Takore, yung sumisimbolo ng kawalang hiyaan, nagdemanda, tapos tumestigo pa daw. Ata si Lorna, sabi ni FG, para mababasura na naman yan. Shootsat, walang bearing yun, pati yung unjust vexation. Kumbaga, emotion at natural reaction lang yung lumabas sa asawa ni MG. Tama. Ate Iloy, tato hindi tinuturok. Haha, ini-scratch yun. Kuya Henry, Matcha Mochi, big time manang. Makoy Kargado, yung 12 counts nga lang, hirap na hirap mag-bail. Ito mga 300 plus, sure, mahihirapan niya ng todo. Kulang na lang kay Kulaong, isuka na siya ng buong Pilipinas sa sobrang kayabangan. Ate Jonah. Shout out. Kamusta yung kaso ni Boss Manny Pacquiao kay Norman, MG? Kamusta yung kaso? Okay. Actually, sasagutin ko din yan sa inyo, mga kahombre ko. So, yung kaso ni Boss Manny, tinuluyan niya na. Pero, hindi niya na ginawang bid. So, alam na yan. Shh. Hindi na, actually, di na ako pwede magsalita tungkol dyan. Sinabihan na ako. Pero, wag na lang kayong maingay. Okay? Kunwari na lang, wala tayong narinig. Basta alam niyo na yun. Okay? Magkano bale? Tinuluyan ni Manny Pacquiao. Pero hindi na pinamedya, hindi na pinapresscon. Actually, maganda nga yun eh. Magulat na lang si Kulaong na gano'n na nangyari kay
na biglaan na lang, merong warrant of arrest, di ba? Mas okay nga yung ganun. Yung ginawa ni Manny Pacquiao na yun. Sana nga talaga kasi ang dami ng kaso kay MG, nanay ni MG, biyenan ni MG, asawa ni MG, pamilya Lopez, di ba? Yan ang kagandahan. Kahit nasabihin natin hindi yung mga talagang mabibigat na kaso, pero ang dami yan Paano malulusutan ni Culaong yan, di ba? Ang dami. Tapos kinasuhan din siya ng PNP CIDG dahil sa pagsusuot ng uniforme ng PNP. General pa. Kaya kumbaga si Culaong talaga magtatagal to sa hoyo kasi wala namang kapupulutan ng aral sa ginagawa niya. Saka nakakapanginig ng laman yung sabi niya. All great men napunta daw sa nakulong. Inihahalin tulad niya sarili niya kay Rizal, kay Nelson Mandela, kay Ninoy Aquino, kay Ferdinand Marcos Sr. Inaano niya. Talagang ano tawag dito? Parang firm siya doon sa sinasabi niya na yun. Parang sure siya na all great men naging preso. Siya lang daw yung nakulong ng 2 beses pero tanggap daw ng mga tao. Diba? Kaya yan? Kaya tama lang yun. Deserve niya yan. Kahit na hindi ganun kalalaking kaso, diba? Yung makulong naman siya ng kung ilang beses, tama lang sa kanya yan. Adrian Castigador, habang bumabalik ang buhok ni Culaong, bumabalik na rin ugali ni Culaong. Tama. Kuya Edison Soro-Sorol, palike daw po ng ating video. Ayan, Ate Katrina Love, pag nasampulan ni Sir Kalinisan si Alex, baka bitawan na si Culaong. Tama. Kasi baka akala ni Alex. Kasi syempre, binobola niyan si Alex. Sinasabi ni Culaong, pare, wala yan. Francis Leo Marcos to. Alam mo naman ako, pare, dekalibre. Baka ginaganon. Kaya si Alex, oo nga. Pero darating din ang araw na baka susunod si Alex naman na nagsusumbong kay kay MG o kay baka Rapi Tulfo pa. John Nahib, sana mapile ni MG sa madaling panahon. Sana nga. Shoot sa paano kaya makakapunta ng Gensan si Culaong? Wala pa naman pang gasolina yon. Oo nga, wala nga pang Xerox Ate Iloy, delikadong grupo yang sila, Culaong, parang mga sindikato. Tama. Staga, Pregin, nawala yata yung mga nagsasabing scripted tong issue na to. Nasa na kaya yung nagsabi nun? Pucha, ito pa ba scripted? Mike Cucci, nagpo si Yule, nagsampa na tayong, nga po, tungkol dyan sa mga naland grab. Ate Iloy, inihahambing niya sarili niya, bugok. Ravenclaw, kinalabutan din ako dyan sa sinabi niyang yan, Sir Mac. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya. Tama. John Nahib, kay Jesus Christ pa, Boss Mac pinapattern ni Culaong. No? Talaga ba? Like daw po tayo. Ayan. Kel, di ba need ni Culaong ng pera? Mag-apply siya sa mga sinakulo. Sakto sa kanya. Siya si Judas bagay. Ba't kaya di nasusunog si Culaong kada Holy Week, Dali tuloy. Magkano yung bail nung next na ikakaso mo kay Culaong, MG? Hindi ko alam. So, depende yan sa korte. I don't know. Pero, marami to, mga ka-hombre ko, I think, magkano yung bail niya last time? 120K, di ba? He struggled. So, tangina man, 346. I don't know paano niya gagawin to, mga ka-hombre ko. Delikado to kasi alam niyo, mga ka-hombre ko. Anyway, sabi ni Jesus, boss, please lang, wag mong tigilan si Culaong. Sana tuloy niyo yung mga kaso para wala nang maloko yan. Yes. Okay, man. Thank you.
Anyway, taga-Canada ka, di ba? Dapat di ka na nagpalipad sa akin. Dapat, tap send ka na lang. Ayan ang aking comment dito. Ha? I-download niyo yung tap send, mga kahombres ko. Kasi as of now, Nasegue pa yun tap send. Laktawan na natin yun tap send. Yan po ay illegal para to sa mga OFW, mga mahal sa buhay sa Pilipinas. $1,000. Basta meron ako nabasang ganun dito minsan. Salamat mga kahombres ko. Pero hindi ho sa lahat ng bansa. Oy, salamat Jane, PN. Tap send, please. Tapos gamitin mo na. Diba? Para may $20 na extra. Grabe, pang gas din yun. Diba? Magkano yun? Mga 1,000 plus? Something din yun. Anyway, bali, I think, saan may banda ulit sa mga, sana may banda ulit. Walang yaka, hindi ata pwede na yun. Pagalitan niya ako, walang yaka. Pero hindi naman ako may pabanda Isinisi lang sa akin, di ba? Sino ba may pabanda? Hindi ko rin alam. Tama? Oh, sa akin nagalit. Hindi naman ako nagpabanda. Wala ako doon Di ba? Binati ko lang sila The Kings, pero wala ako doon. Umalis din ako, di ba? Ano ba naman yan, mga kahombre ko? Yan. So, huwag kayong mag-alala. Norman Mangusin will be very back, mga kahombre ko. At yung sinasabi mo, Norman, about dun sa abogado, na paulit-ulit mong sinasabi kung mapapansin nyo, mga kahombre ko, sa mga live niya. Ito lang ang suggestion ko sa iyo, Norman. Kung ako sa iyo, di ba matapang ka? Banggitin mo ng pangalan nun. Yung sinasabi mo na abogado na po genius. Banggitin mo na yon. Kasi ako, Norman, kilala ko kung sino yon. As in, sobrang kilala ko kung sino yon. Di ba? Kung ako ikaw, sabi mo matapang ka, di ba? Sabi mo dekalibre ka. Banggitin mo pangalan no. Banggitin mo. Mga kahombre ko, kapag nag-live, yan ang i-comment nyo. Banggitin mo kung tunay na matapang ka. Diba? Sabi mo, ipapadisbar mo, ganto, ganyan. Gawin mo kasi. At banggitin mo ang pangalan. Diba? Yan ang gusto namin. Dapat banggitin mo. Isagad mo na pati yung pangalan ng nanay niya. Di ba sabi mo? Banggitin mo na rin. Kilala ko yan, Norman. Gulat ka, no? Yes, sinasabi ko sa iyo Di ba? Sabi ko sa iyo, may surprise ako sa'yo. But marami pa akong surprises sa iyo. Abangan mo. Well, we need to retaliate. Wala tayong magagawa. Sino kaya? Yun, nahiwagaan din ako dyan Wala po. Ang alam ko lang, si FG talaga, nasa abroad. Yun lang ang alam ko. At hindi si Yulin yun. Iba po yung si FG. Yun ang alam ko lang. Noon pa yun na ano ko na yan, na nasa abroad siya. Panahon pa ng pro-kulaong pa ako, yun ang alam ko na noon. Excuse me po. Okay, tingin niya sa sarili niya, isa siyang hero, boss ma. Kuya Nestor, nung kapon yung sinabi niya. Si Nelson Mandela daw, si Jose Rizal, si Ninoy, si Ferdinand Marcos. Sinasabi niya yan na lahat daw ng all great men nakulong daw. Takore, may narcissistic personality disorder yan si Kulaong. Kaya nga di yan makatiis na di makapag-live at di makapagpapansin at magyabang. Ate Ira, cyber slander attack inaso ni Kulaong kila MG. Ate Jonah, oo nga, siya nga daw si Wonderboy. Ako si Coco, kamusta mga Pablo Natics? Nakatulog na naman ako kagabi, may aabangan ulit kay Kulaong, nagpo-provoke na naman ng kaso, tapos iiyak na naman. Tanga moves na naman. Ate Iloy, Maki, may idea ko. Wala nga po. Yun na nga pala yun. Nakakuha yata siya ng idea kasi nag-live si Yulin doon, di ba? Lagi naman nagla-live si Yulin doon
Kuya Takore, hindi pwedeng ibulgar si Food Genius. Kahit nga si Yama, nagkadikit sila ni FG pero walang idea si Yama sa itsura ni Food Genius. Tama, makakachat mo pero wala kang hindi mo alam kung sino siya, kung ano ang mukha niya. Ate Jonah, sabi ni Kulaong si Yulen Marcos DICFG. Oh, yun nga po. Si Yulen Marcos, sabi si FG daw yun. Pero hindi nga po, hindi si Yulen Marcos si FG. Hindi po totoo yung sinasabi ni Kulaong. Okay. From Perth, Western Australia, pag-greet po kay Chef Nel. Sabi ni Chin Hellas Living. Okay. Anyway, $5. Ito, try mo tong top send, ha? Yan, para sa mga OFW, mga kahombre ko, try nyo. Good talaga yan, top send. Okay, remittance app po siya. Legit. Gamitin nyo yung code ko, Makagago. It works. May $20 kayo extra na pwede ipadala sa mga mahal nyo sa buhay. Para hindi na kayo pumipila kung saan-saan. Okay, pang ilan ko na ba? So maraming salamat sa inyong mga nanonood. Alam nyo kay Norman, sino yung abogado at sino yung nanay? Banggitin mo ang pangalan kung totoong matapang ka. Hindi ka naman matapang eh. Di ba? Parang ikaw yung kakaining itik niya, Norman, di ba? Diyos ko naman. Dapat, kung matapang ka talaga, banggitin mo na, isagad mo na, Norman, di ba? Total naman ikaw naman si Mr. Kaso. Bawat galaw kaso. Ano ka ba? Natatakot ka ba? Natatakot ka ba? Baka mamaya kung ano-ano lalo lumabas sa'yo. Alam ko yung mga tawa mo. Yung mga tawa ni Norman nitong mga lately, mga cover ko. Desperate laughs yun. Actually. Desperate laughs. Anyway, mga kahombre ko, I think hanggang dito na lang ako, no? So, yes, again, Norman, paano? Good luck, ha? Aayusin ko na tong mga papeles ko. Huwag ka mag-alala. Yung ikinaso mo sa amin ng misis ko sa QC, sasagutin namin yan. Dudurugin namin ikaw sa aming sagot sa'yo. Tandaan mo, ha? Anyway, sabi ni Sien Tomines from UAE, grabe, delikado dyan, ha? Sa akin na lang sana sila subs para for good na ako. Grabe, 729. Shoutout sa inyo, mga kahombre ko. Mahal na mahal ko kayo. Actually, may gusto pa ako sabihin sa inyo. Wait. Bago ako mag-cut, mga kahombre ko, meron ako sasabihin sa inyo. Makinig kayo lahat, ha? Let's be serious now. Guys, at para sa at sa inyo, mga kahombre ko, may sasabihin ako sa inyo. Please be aware na itong war na nangyayari na ito sa mundo natin, this is real. So, actually, ayoko namang how do you say that? Ayoko naman ho na gawing political vlogging itong aking platform sa YouTube, di ba? Sa TikTok ko lang naman ginagawa yan back in the day. Ayoko sa YT. Pero, guys, mag-ingat kayo parate, ha? Kasi end of the day, ang gobyerno natin, tanggalin niyo yung mga kulay, ang gobyerno natin ay ginagawa talaga ang lahat para sa atin. Kaso lang, mga kahombre ko, mahirap talaga sa panahon ngayon. Sobrang hirap po. Tanggalin niyo yung mga kulay-kulay. Doesn't matter, wala akong pake dyan. Pero sa ibang bansa, mga kahombre ko, ganito rin. Ganito rin ang sitwasyon, lalo na ho sa oil, sa ganyan. Siyempre man, sino ba naman may gusto niyan? Diba? Kung mataas sa akin, sa'yo, mataas din sa kanila. Diba? So, it's the same thing. Kay Duterte, kay BBM, kung kani-kanino man sa Pinklawan, it's the same thing. Matataas pa rin ang gas natin lahat, mga kahombre ko. So, kayo ay mag-ingat. Cash is king. Panghawakan nyo ang cash nyo. Put it in a very proper way, mga kahombre ko, at kayo ho ay mag-stock na ng maraming mga delata kung sana, hopefully, may kakayahan kayo. At sana tubig, kung meron kayong mga anak, diaper, mga gamot, mahalaga ho yan.
Kasi may something ako personally no na feel ko na hindi siya masyadong okay sa panahon ngayon. Ako kasi nanonood kasi ako ng news sa Italia kasi alam niyo naman ako taga-Italy talaga, 'di ba? So yung mga news doon yung pinapanood ko and it's not good. Okay? So please guys, ayusin ninyo ang inyong mga sarili para sa mga kahombre ko na nasa Pilipinas. Man, please isipin nyo muna yung sarili nyo. Okay? Huwag muna yung kung sino-sino. Okay? Put yourself in a very safe position. Lalo na sa mga may anak dyan, may kung ano-ano. Man, guys, please do it, man. Okay? Yun lang, mga kahombre ko. Yun lang, that's about it. Bumili kayo ng ayos. Pakiusap. At yung, inilabas na ni Nino Barzaga na baliw, mga kahombre ko. Na si Nino Barzaga. Ayun, di sasabihin ko na dito na nanghingi kasi ng tulong si Cap Barzaga sa akin. Si Cap hindi yung congressman kasi wala naman tayo sa politika na yan. Si Cap Barzaga nanghingi sa atin, mga kahombre ko, ng tulong. So, nanghingi sa atin ng tulong na, oy, MG, bigyan mo naman ako ng pang-bag, mga bag, no, para sa mga bata sa Benguet. School bag. So, ayun mga kahombre ko, umorder na ako ng 100 piraso ho na bag. So, school bag. So, ibibigay binanggit na ni Barzaga. Ayoko to talagang ipaalam, di ba? Ako kasi tumutulong ako sa mga Bicol, ganyan, nang hindi ko sinasabi sa inyo, no? Hindi ko nga pinapakita. Binanggit niya na sa social media, wala na. So, sasabihin ko na lang ngayon na, yun nga, magbibigay tayo, mga kahombre ko, ng 100 piraso na school bags para sa mga bata sa Benguet. Yun lang. So, alam nyo na yun, mga kahombre ko. So, bali, yun lang. Sinabi na ni Barzaga, wala na akong magkakawa doon. Yun lang. Mag-ingat kayo lahat, mga kahombre ko. Stay safe. Stay cool. Magiging ayos din na lahat. Pero kay Norman, hindi magiging ayos ang lahat. Mwah! Wala! Good fucking vibes. Let's go, man. Maraming salamat. Tap send, ha? Download nyo. Maraming salamat, mga kahombre ko. Good freaking night. Teka, paano yun? Ayan. Yun, medyo kinabahan ako doon nung sinabi ni MG yan. Nung nabanggit ni MG yan, parang naisip ko, oo nga, tama nga, dapat talaga mag-imbak na. Mag-stock ng water at foods as of now sa Pinas. Ayan, Ate Jonah, Ate Iloy. Agreed. Keep safe, kababayan ko. Maki, take care of Yola. May darating na mas worse. Opo, Ate Iloy. Tama po. Salamat po. Okay, Jumong Mac. Update naman sa kaso ni Pacman kay Kulaong. Tinuloy daw po. Kinasuhan daw po si Kulaong talaga ni Pacman. Sinabi po ni MG kanina. Eskrimador, sino pa yung makagago ang alias? Siya pa yung nasa tamang daan. Pero yung kalibre, wala sa tamang pag-iisip at walang tama sa daan. Ako si Kuya Mac, tingin ko may nagsulsul dyan kay Norman para magkaso sa nangyari dun sa presscon. Para humaba yan issue kay Kulaong at magamit sa eleksyon ng mga taong pumapel nung nangyari yung paghuli, di ba? Ewan ko lang, pero pwedeng ganun din na nangyari. Kuya Golden Takore, nagpanggap na nabarel tapos nagbayad ng journalist sa tabloid para palabasing nangyari talaga. Ganun katuso si Kulao at may video yan na inamin niya talaga. Airpods, ayan, Airpods Gaming. Ingat sa mga kalaban ni Norman Lodge. Nagpanggap na siya dati, di ba, na nabarel. Tama po. Ate Ila, masama baka si Doña Reme si FG. Kaya alam ang kabuto-butuhan niya. Hindi naman. Okay. Ang kapal ng mga hawak na papers ni Boss MG. Yun nga daw po, 347, 346 yun na na video na authenticate at for filing na daw po yung kaso.
Miss Bulabog, nakakainis ka MG, sinabi mo na naman yan, naka-ready na ako, pero kulang pa, naka-stack sa akin. JC Castillo, na-miss na ni Kulao Mahoyo at Madonat. Jumong, mabait talaga si Barsaga. Kung si Kulao yan, pag nag-donate, sasabihin siya bumili. Yun nga. Ate Jonah, kaya yung mga anak ko nagpanic buying kahapon kasi sabi ko mag-stock na sila ng madaming foods at water. Takure, panoorin nyo Damish Way of Life, kung paano mag-stock ng pagkain, nilalagay sa jar mga prutas, hindi agad nabubulok. Livestock, marami tayong matututunan, kaya mag-stock na sa mga may pambili. Ngayon dito, balik tayo dito kay kaya Kulaong. Kasi ito itong part na to hindi alam ni MG kung paano ipapatayin yung live. Ako wala rin ako idea kasi sanay ako sa Android, sanay ako sa desktop. Hindi ako marunong sa sa mga MacBook na yan, mga iPad, iPhone, hindi ako marunong diyan eh. Itong kay Kulaong, dito sa live ni MG na ito, yung kanyang dalawa yung nahiwagaan ako. Yung abogado at yung nagbabanta si Kulaong na mayroong plano na ipatumba si MG. Yan yung dalawang dito, key points. Yung sa pagbabanta, dapat agapan na. 'Di ba? Dapat agapan na. I-report na kung ano yung nalaman ni MG, kung may mga ebidensya siya, niya na. Ipatignan niya na sa CIDG. Kasi may na si si MG, kumbaga alam na kung ano yung sitwasyon nila ni Kulaong. At yung sa abogado, tingin ko kilala na ni Kulaong. Kasi gano'n naman, 'di ba? Kung sino yung abogado doon sa kabila, malalaman nung abogado doon sa kabila. Gano'n yun eh. Magkakaalaman. Naku, ito pala yung kalaban natin. Ito pala, law office pala ni ni Miss Bulabog. Saka ang kalaban si Jonah Briguera, law office. Magkalaban, di ba? Bulabog law office and Briguera law office. Magkalaban pala tayo. Di ba? Magkakaalaman yan. Kaya nalaman na check ni Norman. Kaya kanyang kanyang hinala, si Food Genius ay abogado. Pero ako, alam ko talaga hindi abogado si Food Genius eh. Kaya nga sabi ko, putya, manghuhula na nga lang kung sino si Food Genius. Tapos, ganun pa yung mga pinagsasasabi ni Kulaong na siya mag-aano doon yung sinasabi niya na kilala niya na si Food Genius at may nagkaso kay Food Genius nang bablock nga lang siya dun eh. Hindi nga totoo yun eh. Na kinasuhan si Food Genius kasi siya yung nagsabi nun. Na witness siya. Pero yung pala hindi naman, 'di ba? Siya pala nagkaso. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.